Mga Kai Sotto fans, eto na ang inaabangang laban. Kai Sotto kontra Kiefer Ravena sa kanilang pinakabagong chapter sa Japan B-League. Isang electrifying matchup ang magaganap sa pagitan ng Koshigaya Alphas at ng Yokohama B Crusaders. Pero bago natin talakayin ang game preview, balikan muna natin ang kanilang history at kung bakit napaka-special ng rivalry na to. At sa mga naghahanap ng live streaming link, ay paki-check lang po sa ating comment section. Unang nagkaharap sina Kai at Kiefer noong Japan B-League 2022-23 season. Dito nagbuhos si Kai ng 14 points, 12 rebounds at isang solidong defensive presence na may 1 block, 1 assist and 1 steal. Siya ang naging sandigan ng Hiroshima Dragonflies para makuha ang panalo laban sa Shiga Lakes, ang kuponan ni Kiefer Ravena noon. Samantala, hindi rin basta nagpahuli si Kiefer sa larong yon. Pinakita niya ang kanyang pagiging court general sa pamamagitan ng kanyang 9 points, 8 assists, and 3 rebounds. Kahit natalo ang Shiga Lake, nagmarka si Kiefer bilang isang playmaker na kayang dalhin ang kanyang kupunan. At ngayon, panibagong laban na naman ang magaganap. Pero ibang teams na ang kanilang kinabibilangan. Si Kai ay kasalukuyang star ng Koshigaya Alphas, samantalang si Kiefer naman ay inaasahang maging isa sa mga primary scorers ng Yokohama B Crusaders, lalo na't wala na si Yuki Kawamura. Ngayon, pag-uusapan natin ang estado ng laro ni Kai. Sa kasalukuyang season, si Kai ay talagang nagpapakita ng husay bilang isang two-way player. Ang kanyang defensive impact sa rim protection ay mahirap tapatan. Consistent siyang nagbigay ng multiple blocks kada laro at sa opensa naman, walang duda, nakaka-deliver si Kai ng solid post moves at may improvement pa sa shooting range. Patuloy talagang pinapabilib ni Kai ang mga taga-subaybay sa Japan B-League at ngayon, nabaliwalain ang kanyang talento. Sa kanyang kahindikan sa loob ng court, lalo na bilang isang two-way player, marami ang naniniwala na malapit ng araw na tatawagin siya para sumabak sa pinakamalaking basketball stage sa mundo. So ano nga ba ang ibig sabihin ng two-way player? Sa basketball, ang terminong ito ay ginagamit para ilarawan ang mga players na hindi lamang nag-excel sa isang aspeto ng laro. Sila ang mga player na may kakayahang magbigay ng malaking contribution sa parehong opensa at depensa. Isang bihirang kombinasyon na hinahanap ng mga kupunan, lalo na sa mga professional na liga tulad ng NBA. Well, sa madaling salita, sila ang mga players na kayang magdala ng puntos sa scoreboard habang sinisiguro rin na hindi basta-basta makakapuntos ang kanilang mga kalaban. At ito ang eksaktong ginagawa ni Kai Sotto sa bawat laro niya para sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League. Ang pagiging isang two-way player ni Kai ay kitang-kita sa bawat salang niya sa court. Sa opensa, nagagamit niya ang kanyang tangkad at husay para makapuntos. Sa pamamagitan ng mga solid post moves, nagagawa niyang makalamang laban sa mas maliliit at mas mahihinang defenders. Hindi rin maitatanggi ang kanyang soft touch sa mid-range na siyang nagbibigay sa kanya ng versatility sa scoring. Hindi siya limitado sa ilalim ng ring, kaya rin niyang tumira mula sa labas na nagdagdag ng pressure sa depensa ng kalaban. Sa ilang pagkakataon, nakikita rin natin si Kai na nag-attempt ng 3-pointers. Isang bihirang kasanayan para sa mga big man na lalong nagpapatunay ng kanyang pagiging modern center. Bukod sa kanyang offensive skills, hindi rin matatawaran ang depensa ni Kai. Sa kanyang taas at wingspan, natural siyang rim protector. Ang kanyang presence sa ilalim ay nagbibigay ng dagdag na kumpiyansa sa kanyang kupunan dahil alam nilang may last line of defense sila. Madalas siyang nakapagtala ng multiple blocks per game na nagiging mahirap para sa sinumang player na gustong umatake sa basket. At bukod pa rito, kaya rin ni Kai na mag-switch sa mas maliliit na player. Pinapakita ang kanyang footwork at agility na hindi karaniwan sa mga may tangkad na tulad ni Kai. Sa kabila ng minor spray na kanyang naranasan kamakailan, inaasahan pa rin na magiging malaking pwersa si Kai sa kanilang laban kontra Yokohama B Crusaders. Sa dalawang panalo ng Koshigaya Alphas ngayong season, si Kai ang naging X-Factor
Kapag on point si Kai, mas buo ang kumpiyansa ng alphas. Sa kabilang panig naman, nandyan si Kiefer Avena, ang phenom ng Pinoy basketball. Pagkatapos ng kanyang matagumpay na season sa Shiga Lakes, bumalik siya sa B1 level para sa Yokohama B Crusaders. Malaki ang inaasahan sa kanya ngayong wala na si Yuki Kawamura. He is expected to fill the void bilang isa sa mga pangunahing scorers at playmakers ng koponan. Ang laban sa pagitan ni Kiefer Avena at Kai Sotto ay hindi lang simpleng labanan ng skill, kundi ng magkakaibang playing styles. Sa isang banda, si Kai ay kilala sa kanyang taas na 7'3" at defensive prowess na nagiging pader sa ilalim ng basket. Samantala itong si Kiefer, bagamat mas maliit, ay may kakaibang likse at court vision na bihirang makita sa liga. Para mapantayan ang physical advantage ni Kai, tiyak na gagamitin ni Kiefer ang kanyang bilis sa pag-cut sa loob, pag-set ng mabilis na plays, at paglikha ng scoring opportunities mula sa pick and roll situations. Ang kanyang mataas na basketball IQ ay magiging susi sa paghanap ng mga butas sa depensa ng alphas, lalo na kung maiakit niya si Kai na lumayo sa paint. At bukod pa rito, mahalaga ang role ni Kiefer sa mga crucial moments ng laro o tinatawag nating crunch time. Sa mga huling laro, pinatunayan niyang kaya niyang mag-deliver ng clutch plays mula sa matinding assist hanggang sa game-winning shots. Ang ganitong mental toughness at experience sa endgame scenarios ay posibleng magdala ng advantage para sa Yokohama. Habang inaasahan na magiging puwersa si Kai sa buong laro, si Kiefer naman ay inaasahang magpapakawala ng game-changing moves sa mga huling minuto. Ang kanilang showdown ay hindi lamang tungkol sa physicality, kundi pati na rin sa diskarte at pagiging handa sa pressure-packed situations. Paano kaya mananalo ang Koshigaya Alphas? Well, simple. I-maximize nila si Kai Sotto sa low post at sa defensive end. Dapat ding mag-set up ang supporting cast para hindi lang kay Kai umaasa ang buong koponan. Samantalang ang Yokohama B Crusaders naman, kailangan i-pressure nila si Kai sa ilalim at i-exploit ang kanilang perimeter shooting. Kung magagawa nila ito, malaki ang tsansa nilang makuha ang panalo. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.